laging magdadamayan, kailanman kahit saan, magkaibigan. Body and soul, di mapaghihiwalay, laging magkasama sa saya at lumbay, magkaibigan tunay na tunay. Body and soul, maging sa mga kalokohan, dahil magkasama di mag-iiwanan, sa mga problema ay magdadamayan, sila ang tunay at masasabing magkaibigan. Body and soul. Nakakainis. Akala na sa sarili niya. Kataon lang na nauna siyang pinanganak sa akin, kaya mas mataas ang posisyon niya eh. Magalit na galit ka. Eh, yung boss ko eh. Nakakabuisit. Pinagdidisiktahan na naman ako. Ewan ko kung ano nakita niya sa akin ngayon. Sabi niya, antukin daw ako. Naiinis ka pala ron, di huwag ka na makipagkita ron. Hindi nga pwede eh. Siyempre, trabaho yan, no? Oh, ba't nakapambahay ka pa? Ba't di ka pa magbihis? Ba, ikaw nga itong tatanungin ko, bakit nakabihis ka? O, di papasok sa opisina. Wala nga pasok ngayon. Wala ba? Wala. Akala ko meron Advisor eh. ka pa naman. O, di mabuti. Bilis-bilisan mo yung paggawa ng ano. Kung naman kanina-kanina ka pa dyan eh. Bilisan mo. Gagamitin ko yan. Ito na nga, ito na nga. Roy! Ano ginagawa mo dyan? Wala, nagpahinga lang. Body and soul, maging sa mga kalokohan. Body and soul. Ate Bon, you mean na ni-name nila yung July na month ng nutrition para lang i-remind tayo na kumain? Eh, bakit ba tayo kailangan i-remind na kumain? Eh, di ba yung ibang tao nga dyan, eh, kahit hindi nagugutom, may kain na lang ng kain. Ano? Alam mo, hindi naman kasi kailangan i-remind kang kumain, eh. Basta pag nagugutom ka, edi kumain ka. Yun lang yun. Ano? Hindi ba? When you're hungry, maaalala mo rin kumain. Len, ang Nutrition Month para ipaalala sa atin na maraming malnourished dito sa ating bansa, ano? Eh di dapat pala, malnutrition month, hindi nutrition month. Pilosopo ka, no? Alam mo, Len, maraming malnourished dito sa ating bayan dahil wala silang makain. Tapos may mga tao naman nakain ng kain ng mga maling pagkain tulad ng mga chichirya na wala namang kasustansya. Aba naman ang babaeng ko, naka-miniskirt pa, tinan mo naman. Tinan mo to, pampihira talaga to. Gusto mo palayasin kita dito? Eh, nakita mo iniiwasan ko, tapos bibigyan mo ako niyan?
I'm sorry. I'm very sorry, sir. Can't you see these cars parading there? Akala ko, sir, talagang nakaparada na yun dyan eh. Oo nga eh, paano ko lalabas? Andyan yung kutsi mo. Eh, yun nga ho, akala ko nga ho talagang nakaparada yun dyan. Ayan! Ano kala mo dyan? Kunwari ka parada? Hindi, ibig ko sabihin, permanente na nakaparada yun dyan. Kala mo dyan? Puno ka siya, nakaugat? Eh, di ko akalain tumatakbo pa yan eh. Hey, you! Bakit, Baba? Eh, Oh, Ernie! Uy, buddy! Oh, pare, kamusta ba? Mabuti, Salvador Mahusay, di ba? Oo. Ano, kamusta ka na? Eh, mabuti naman. O, magkakilala pala kayo ng kaibigan ko eh. oh, pero hindi pa kami na-introduce. Sol, si Ernie, kaklase ko nung high school. High school. Ito si Ernie, si Sol, kaibigan ko. Ay, kaibigan ko pala ni... Ba, Oo nga. kaibigan ko yan. Good friend ko yan nung high school. Kotse mo ba to? Oo, Ba, pare, ang gwapo rin sikot natin ah. hindi naman. Sa'yo ba yan? Oo, sa akin. Eh, pero ano to eh, sa car plan ng office. Talaga? Ba, mukhang maganda yung office na napasukan mo ah. Oo, okay naman. Ayos naman. Baka naman pwedeng mag-apply dyan sa opisina mo. Ba, huwag kang magbibiro ng ganyan. Actually, nangangailangan kami ng supervisor ngayon. Talaga? Aba, dapat pag-usapan natin yan. Kailangan makapunta tayo. Buti pa, pumunta ka sa amin para makapagkwentuhan naman tayo. Tara, sumunod ka sa amin. Sige, di mauna kayo. Sunod ako. O sige. Hindi, mauna ka. Paano kami lalabas? Parang yung kotse mo. Tumatakbo talaga. Pare, marami ka na palang narating na ibang bansa, no? Oo. Pero alam mo, hindi naman parating enjoyment yan eh. Minsan nga, puro trabaho eh. Talaga? Okay na din. Ako, Bad, pwede rin. Pwede. Basta, i-type mo lang yung biodata mo, no? Gawin mo para madala ko na. Tapos, mas-schedule natin yung interview mo. Yun. Nakapunta rin ako sa ibang bansa, Bad. Ibig ko sabihin, So, ang ibig sabihin ni Ernie, na i-type mo na yung mga biodata mo dahil pwede kang magtrabaho bilang messenger o janitor na kumpanya nila. Hindi magatid ng message sa ibang bansa. O yan. O, ito na. Tapos ang biodata ko. Okay. Ako naman. Madali lang mag-type ka na. O, pwede na ba yan? Okay naman, oh, di ba? Ox na to. Baka bukas o kaya sa makalawa, interviewin ka na. Pero alam mo, sigurado na to dahil qualified ka naman, tsaka experience ka. Tsaka alam mo kasi, kailangan dito yung kakilala kasi sensitive ang pwesto. Mabuti naman kung ganun. Kala niyang boss ko eh, hindi ako makakaroon ng ibang trabaho. Pues bukas sa bukas, magre-resign ako dun sa trabaho ko. Ay, siya nga pala. Ernie, kamusta si Bert? Okay naman. Okay naman, hindi na nga kami madalas magkita ngayon kasi pareho na kami may pamilya. So, ikaw, wala ka bang balak? Well, kung swerte na ako din sa trabaho ko ito, baka makapag-isip na rin akong lumagay sa tahimik. I'm sure hindi ka naman, Ay, bless me. God bless you, bless you. hindi ka naman magsisisi eh. So, Masarap bang may asawa? okay lang. Paano, hindi na ako magtatagal. Ay, Alis na ako. teka muna, Sol, tapos ka na ba dyan? Malapit na. Ano na pa nagagawa mo? Ito, pangalan ko. Ay, punta na lang. Eh, pasensya ka na. Antayin na lang natin para sabay-sabay na. Sige, Kawawa sige. yung kaibigan ko eh. Okay. Sol! Ano mo, tagal mo. Ito na, closing na yun. Ano magandang, closing, yung... lovingly yours. O yours truly. O kaya Italy.
Ano Italy? I truly adore and love you. Sol, pwede ba yung maigsi na lang? Richie, Oo. Gisingin mo na lang ako pag tapos ka na. love you, man. Body and soul. Maging sa mga kalokohan. Body and soul. Tony? Kuya Sol, Oh. wow, ang ganda naman ng bihis natin. Ang mundo ay umiikot at ang tao ay maasinso. Ah, iba na ang trabaho mo? Tama ka. Galing mo. Eh, ang ibig mo sabihin, Kuya Sol, hindi ka na dati dun sa trabaho mo. Hindi. Si Buddy nag-resign. Hindi na mapigilan ang asenso niya. Kaya sumabit naman ako. Ah, Kuya Sol, mas asenso pala ang waiter kaysa sa janitor. Sinong waiter? Formal ito. Waiter. Oh, halika na, Sol. Hindi pwedeng nalilate sa interview, ah. Ito na nga. Ano yung suit mo Knockout na sa bihis mo. Halika na. Ah, Kuya Sol, alam ko na. Magre-referee ka sa boxing, no? Lalaki ka lang, knockout ka na. Miss. Saan si ang dito? This way, sir. Wait. Hawakan mo muna. Sisiyan ako. Bak, natin. Tingnan mo ito si Sol. Siguro nervous na naman ito. Miss, dito bang personal department? Yes, for interview. Salvador Mahusay. Solomon na Makpakan. Kami nga yan, kami. Pasok na mo kayo. Kaya na lang ako kay sir. Sige. Ito. Excuse me, ha? Excuse me. Pwede yung... Mapo. Mapo. Ah! Ano yan? Ay, by date ako. Yung kaibigan ni Ernie. Ako. Nag-a-apply ng trabaho. Alam mo ba dito, sa opisina to, maraming trabaho dito. Alam ko. Handa ka ba magtrabaho? Kaya ako nag-apply ko eh. May dedikasyon ka kaya sa trabaho? Opo, meron po. Maaasahan namin. Opo, meron po. Siguro naman alam mong meron kang boss. Handa ka bang maging tapat at masunurin sa iyong boss? Opo, kaya ko po. Kaya mo bang tanggapin, asikasuhin ang masahe? Masahe? Mensahe! Sabi ko, mensahe. Oo, kaya ko. Matagal pa ba yung interview? Hindi mo siguro mahirap yung mga tanong din, no? Sabi mo, pwede ka nang pumasok. Papasok ako. Paglabas niya, papasok agad ako. Okay, solid dun sa sekretarya. Maraming salamat, makakaalis ka na at nasisiguro ko sa yung tatanggapin ka. Good luck. Sige na. Salamat, ah. Sige na. Marami pa akong trabaho. Sige na.
Miss, si Mr. Ernie Quinones, nasaan ba siya? Ay, may kausap pa po siya. Pero lalabas na yon. Kanina nga tinatanong kayo. Hindi na lang dito. You are highly recommended for this job. So we expect a lot from you. Huh? Yes! Your job is not going to be easy. It is going to be difficult. Yes. And you handle the job? Yes. For instance, what are you going to do with an employee who is habitually late? Come on, come on. Your answer is late. Come on, come on. Late. 3 late, 1 absent. 3 absent, suspended. Like your policy. Now. Suppose you outside employing filtering company property. What are you going to do? Filtering company property! Filter. Filter, less nicotine. Oh, very intellectual. Very deep. I like your answer. Ernie! Uy, pare! Kanina pa kita hinahanap eh. Oh, kamusta yung interview kanina? Okay naman. Kaya lang medyo Ano, may problema ba? hindi naman. Kaya lang yung nag-interview sa akin, parang medyo weird yung mga tanong niya sa akin. Hindi. Huwag mong intindihin yung personal manager namin. Medyo ulyanin na talaga yung si Mr. Velasco. Pero sinisiguro ko sa'yo, tanggap ka na. Talaga, pare? Oo. Si Sol, nasaan? Andun, nasa loob nga ngayon siya. Ini-interview siya doon. O sige. Unang-una ako sa inyo. O, sige. Sige. I'm very satisfied with your answers. So Thank I you. hope you will not be disappointed with our offer of 10,000 a month for the first initial salary. 10,000 lang ang bibigyan namin sa iyo eh. 10,000? But that's only for the first 2 months and we have benefits. After favorable evaluation of your job, we will give you 15,000 a month plus of course a car plan. What car do you want? Is that all right with you? It's all right! It's all right with you, Mr. Mahusay. I'm not mahusay. Namakpakan po. Body and soul. Body and soul. Kuya Sol, ba't di mo kaya subukan na na mag-apply ng supervisor? Basta magbihis ka naman mabuti. Nung apply nga kami, pinawisan ako ng gusto eh. Lalo yung mga binibigay sa akin tanong, mga English. Eh, pag supervisor pa rin, dapat pala kay Buddy yun, punta sa akin. Ikaw naman, Sule. Pero nasagot ko ha, binigyan nga ako ng sahod ng 10,000. Ikaw naman paulit-ulit naman ang mga kwento mo. Ibahin mo naman. Eh, Kuya Buds, basta pag nag-abroad ka, naku, huwag mong kalimutan sabihin sa akin para makapagpabilin ako. Oo naman, syempre naman. Ay, ikaw pala, Ate Yvonne, anong gusto mong Ano? ibili ko sa'yo kapag nag-abroad ako? Nako, Salvador, tantanan mo ako. Pwede ba? Hindi ka pa nga nakakapasok sa trabaho mo pag abroad ka agad yung pinagsasabi mo. Syempre naman, Ate Yvonne, if ever naman, official trip si Manima ngayon eh. Basta ako, pagsakay ko agad sa aboard, kapit na ako. Anong kakapit? Pagsakay ko sa barko, hindi aboard ako, hindi kakapit ako. Ang simple pag ganyan mga alon din eh. Para pag malayo yung biyahe, ganyan-ganyan yan eh. Malalaking alon, nakakahilo yan. Ayan. Lalaki lang ang alon. Wow, pare. Bigat ng alon. Wow. Teka muna. Nakakahilo to eh. Ikaw talaga wala namang mga international trips ang vapor ah. Ang meron lang puro aeroplano, mga jumbo jet, mga 747, mga Airbus. Yun lang.
Okay, this is your captain speaking. Please refrain from smoking, and because we are about to take off. Fasten your seatbelts, and to demonstrate the safety features of our plane, here's our flight stewardess. The proper way of fastening your seatbelt. You put the buckle together to connect and to release. Just open and it's open. And the oxygen mask will just automatically go down in case of an emergency. The life vest is under your seat, and just get it and you assist your children. And don't forget that this is a safety precaution. To Anyway, be that is followed too in much your- already. The lavatories are located at the rear, the middle, and the back. Anyway, we are about to take off. Ding dong, ding dong, ding dong. You may not smoke. I'd like to tell the passengers we will be experiencing some slight turbulence, or in other words, air pockets, right now. Okay, you may now unbuckle your seatbelts because we are going on smoothly. And we are now about to take off, touchdown. We are now on our way to Paris. We are now gonna take touchdown. There. Ano ba yun? We are now in Paris. You may now go down the plane. Mamatay ako. Tigilan na nga natin to, ha? Pambihira kayo. Hoy, magsipasok na kayo at bago-bago lang trabaho ninyo. Mamaya malilate kayo. Bakit ganun natilin? Kagabi, alam mo, kumain kami. Tapos yung steak, hindi masyadong lutong-luto. Sabi nila, ganun daw talaga yun. Hindi, kasi Nek, alam mo, ganun talaga yun. Kasi pag nagluluto ka, kailangan katamtaman lang, yung wag overcook. Bakit natilin? Kasi nga, pag sumobra sa luto yung pagkain mo, lahat ng nutrients, sumasama dun sa usok, nawawala. Sumasama sa usok? Di, pag naamoy ko pa rin yung usok masasama din yung vitamin sa akin. Mabuti pa si Ate Yvonne na lang tanongin mo tungkol dyan. Ate Yvonne? Habang nagluluto ka, di umuusok yung luto mo. Nalalanghap mo yung vitamins? Anong vitamins ang pinagsasabi mo? Hindi ko po masagot, kaya ako po tinatanong sa inyo Guess what? Oo, gish ka, gish! What? Nasunog ang opisina namin! Alam ko. Pinalabas na news Oh. Ang bihira naman kayo, di mo lang kayo nag-worry kung ano nangyari sa amin? Ay, nako, sinabi wala naman namatay, ano? Kakaiba, wino-worry ko. Teka. Kuya Sol, ba't nagkaganyan ka? Ba't basang-basa ka? Tas ang dumi-dumi, sumatayan si Kuya Buddy, parang wala naman nangyari. Ay, ang bilis nito tumakbo eh. Siyempre. Lalaki na kasi mga hita niyan. Kaya ako naman, inuna ko yung biodata ko. Baka masunog. Mabuti ka, nagapang ko oh. Hirap gawin ito eh. Sige na, umakyat na kayo at maghahain na ako. Baka gutom na kayo. Peace na. Bihira, nasunog na nga, hindi mo na alala. Ba't yung ulam natin? Dilis lang at saka saluyot? Oh. Ba't kanina? Longganisa at saka tusino? Ay, Solomon, pasalamat ka na kahit wala kang trabaho may kinakain ka, no? Taong ko. Ayaw. Alam mo ba, Kuya Sol, na ang saluyot ay isa sa
Pinakamasustansyang gulay? At ang 25 pirasong dilis ay may sustansya na calcium na katumbas ng isang basong gatas, Kuya Sol. 25 ganito kaliit na dilis. Tapos may katumbas sa isang basong gatas. Hindi, Kuya Sol. Ang ibig ko sabihin na baso, ganito. Body and soul. Body and soul. Nakakalungkot naman to nangyari sa atin, Buds. Depression ang tawag dyan. Bakit naman kasi nasunog pa yun eh? That was a disaster. Ano nga yung mukhang iharap natin dyan kay Ate Ibon? Wala tayong trabaho. Alam mo, catastrophe itong nangyari sa atin eh. Ano sinasabi mong catastrophe? Catastrophe, yung ibig sabihin parang merong mabigat na grabe na pangyayari. Yung ibig sabihin yun, pwedeng parang mga earthquake o kung tidal wave o kung Mabigat. ano man. Mabigat. Yan. Basta mabigat na pangyayari. Ganyan ang pakiramdam ko ngayon, Buds. Isipin mo, 2 taon na akong janitor doon sa celebrity. Hmm. Tiningnan ko eh, anong depekto eh. Una-una, kapos ako sa pag-aaral. Pangalawa, kapos ako sa experience. Pangatlo, kapos ako sa koneksyon. Yan ang pakiramdam ko ngayon. Kapostrophe. Catastrophe. Iba naman yung sinasabi mo eh. Kung naman, ikaw ang problema kaya walang nangyayari sa'yo, no? Pwede ba, Sol? Huwag nga tayo mag-isip ng mga negative. Ikaw kung ano ang mga pinagsasabi mo dyan na puro mabibigat eh. Mag-isip naman tayo ng mga magaganda para maging positive naman ang outlook natin. Para maging maganda naman kamukha bukas. Babalik tayo doon sa mag-a-apply ulit tayo doon sa dati nating trabaho. Eh, dapat isipin natin na matatanggap tayo. Na magiging maganda na naman ang relasyon natin sa mga office mates natin. Na tatanggapin tayo ng boss natin. Ganun ang dapat isipin mo, hindi kung ano-ano. Parang kang robot kung magsalita. Oo, oo nga. Kapostrophe. Huwag na lang kaya. Nakakahiya eh, baka sabihin. Resign, tapos babalik din pala. Ay nako, buddy. Ang problema mo, yung pride mo. Aba, mas malaking problema yung ibibili mo ng ulam kaysa dyan sa pride mo, no? Hindi, alam ko na. Ganun na lang kaya, yung sabihin mo na parang talagang napag-isip-isip nyo na talagang walang kasing ganda yung trabaho nyo ngayon. Kaya sorry na lang. Pabro ka na, halatang yan. Halatang steer yun eh. Kuya Buds, kung sabihin mo lang kaya na biro yung pagka-resign niya. Biro. Eh, kung tanggapin nga ako, tapos pagdating ng doon, sabihin na, biro lang ang pagkakatanggap sa akin. Di ba mas masakit na biro yun? Ba't hindi na natin sabihin yung totoo? Ba ikaw rin na nagsabi? Honesty is the best politics? Anong politics? Policy! Oh, okay. Honesty is the best policy, but hindi dito sa kasong to. Ay nako, huwag na nga problemahin yung rason ng kung ano-ano pa. Ganito na lang gawin ninyo. Bakit hindi nyo na lang sabihin at aminin doon sa boss ninyo na kayo nagkamali? Tapos, mag-apply kayo uli doon sa trabahong iniwanan ninyo, o, di ba? Oo nga, no? Oh. Tama. Aray. Sa loob. Masok tayo? Baka makita tayo eh. Oh! Uy! Ernie! Kumusta? Napasyal kayo? Okay lang. Ay, siya nga pala, ano nangyari sa opisina mo? Ayun nga eh. Sunog na sunog eh. Alam mo, pinakamasakit nito, hindi pa pala ayos yung papeles ng insurance. Eh, paano yun? Ayun,
Magulo. Hindi nga malaman namin kung may matatanggap pa kami. Hindi namin alam kung may tatayo ulit namin yung korporasyon. Alam niyo, malas talaga yung pagkakalipat mo. Eh, ganun talaga. Pag ang tao ganap ng asenso, minsan inaabot ng halat. Oo nga yun na nga, pumasyal nga kami dito eh. Mag-ano sana ako, mag-a-apply sana ako doon sa dati kong trabaho. Ako rin. Ako. Palagay ko hindi na po pwede. Bakit naman? Kasi, nauna akong nag-apply sa iyo eh. Ako nang bagong supervisor dito. Ikaw? Pero ako, pwede ako. Ay nako, hindi rin pwede. Bakit? Kasi yung pamangkin ko ba, yung standby, nakiusap sa akin, hindi ko maintindihan eh. Sorry ha, sige. Dito ha. Anong tawag mo dyan? Catastrophe, disaster, tragedy? Karma? All of the above. Body and soul. Body and soul. Mga Atilen, kawawa naman sila Kuya Buddy tsaka si Quezon, no? Wala na silang trabaho. Alam mo na, kung tutuusin, maswerte pa yung dalawang yun. Paano naman magiging maswerte yung nawala ng trabaho, no? Kasi makakapili pa sila ng trabaho. Kung makakuha ng bagong trabaho. Maswerte sila dahil meron silang natutunan na leksyon na hindi nila makakalimutan. Pero ang sabi ng leksyon, kung aakyat ka daw sa hagdanan, pwede kang tumaas o babagsak, lagapak. Totoo yan. Oh, so kayo, gusto niyo ba magkaroon ng leksyon? O ba di lang tayo magtanungan? Ang saya niyo. Yun na nga yun. Kung maglungkot naman kami, iiyak kami, pagtatawanan nyo kami. O nasa na yung tanungan doon? O, tanungan na. O, sige. Use devastation in a sentence. The bus station of Pantranco is in Quezon City. Sige. Ako. Use depression in a sentence. Ang dali naman yan. Alam ko yan. Depression of manok and baboy is expensive, especially if you do not have work. Siya, ano to? Disaster. Gamitin nyo sa sentence. Alam mo? Disaster. Oh, Disaster is the brother who is a girl. Mabuti naman kung ganun. Bukas na bukas magre-resign ako doon sa trabaho ko. Kala lang yung boss ko, hindi ako makakalim. Okay. Teka muna, ganun mo talaga yun? Ano mo muna, tagal lang, mga limang Dito pumasok. Pero ang sabi ng leksyon, kung ikaw raw aak sa... Pero ang sabi ng leksyon, pero ang... Ano ba yan? Pero ang sabi ng leksyon, pag ikaw daw ay akyat sa hagdanan, kung hindi ka man... Grabe ka.